Okay, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay, so sino kasi naatasan para sa panalangin sa oras na to? Ako po, sir. Okay, Chrissy, go on. Ama, sa gagawin po naming pag-aaral ngayon, gabayan niyo ho ang aming guro at bigyan niyo rin ho kami ng lakas at talino upang magawa po namin ang aming mga gawain. Panginoong Diyos, sana po matapos na po itong pandemyang to upang magkita-kita na po kaming lahat at upang maging mas maayos ang aming pag-aaral. Ang lahat ng ito ay inihiling po namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, muli isang magandang hapon sa ating lahat. Okay? So hindi nga ako nagkamali sa pagpili kay Chrissy, tama? Chrissy ka rin sa pagbibigay ng panalangin. So hindi lang pansarili, kung hindi maging sa buong mundo ang kanyang pagbibigay ng panalangin, pag-aalay ng panalangin sa ating lahat. Okay. So kung titignan natin ngayon, nasa presentation natin ngayon sa PowerPoint natin. Okay, nakikita na ba? Yes po, Yes, sir. okay. So may mga salita dito, okay, may mga salita dito na kung saan ika-classify natin. Tanong ko lang muna, sino sa inyo may mga kaibigang Muslim at Kristiyano? Muslim muna. Meron ba kayong mga kaibigan or kilalang mga Muslim? Sir. Meron po, sir. Ako po, Meron sir. po. Yes, ang dami, Meron di ba? So po. naririnig ko. Opo. Okay, so naririnig ko, ang dami. Meron din po ako. Okay, very good. So sabi nilang gano'n, meron siya. Okay? So ibig sabihin, meron kayong makakakilala, kaibigan. Kung titingnan natin, parang iba yung, ang tawag dito, yung physical na pananamit ng mga Muslim sa atin, di ba? Doon pa lamang makikilala mo na kung anong klaseng anong klaseng tao sila sa lipunan. Okay? So this time, ika-classify natin sila, ang mga salitang ito, yung kanilang kaugalian at tradisyon. Pag sinabing kaugalian at tradisyon, ito yung kanilang tawag dito, yung mismong kanilang sinusunod sa kanilang kultura, di ba? Okay, sa kanilang relihiyon. For example, sa mga Muslim, pipiliin ninyo yung mga salita dito na kung saan nakabase sa kanilang kultura at tradisyon. At the same time, ang mga Kristiyano naman, sa ating kultura at sa ating mga tradisyon. Aling mga salita ang nakabase sa kanila. Okay? So, magsimula muna tayo sa mga Muslim, tama? Okay? So, let's start with you, Charis. Alin dyan sa mga salita ang makikita mo na pwede mong mailapat sa kanilang kultura kaya tradisyon? Pili ng isa. Quran po. Okay, Quran. Mayroon ka bang ideya na kung anong ibig sabihin ng Quran? Yung mga aral po nila. Okay. Parang ito yung nagsisilbing Biblia, tama? Okay. So, Quran. Very good. Charis. Okay. Isa pa. Ano pang salita ang pwede mo pang mailapat sa kultura at tradisyon ng mga Muslim maliban sa Quran? Sarah Jean? Maaring mag-asawa ng higit sa isa. Okay. Maaaring mag-asawa ng higit sa isa. Bakit? Meron ka bang alam mo ba na mga kultura ng mga Muslim ay ganyan o tradisyon nila? Talagang hindi lang isang kanilang asawa? Yung isa ko po kasing kaibigan, ganun daw po yung sa kanila. Wow. So talaga alam niyo sinasabi nila sa inyo. No? Okay? Hindi na sinasabi kasi napapag-aralan din natin yan, di ba? Okay, very good. Okay, ikatlo. Ano pa ang pwede pa nating mailapat? Dumako tayo sa iyo, Clynet. Ramadan po. Okay, Ramadan. Okay, meron din silang Ramadan. Very good. How about you, Jemima? Diyos ay si Allah. Okay, so ang kanilang Diyos o kinikilala nilang Panginoon ay si Allah. Okay, meron pa ba? Meron pa bang mga salita dito na mailapat natin sa kanilang kultura at tradisyon? Meron pa ba? How about you? Prince Kaishon? Pagsamba po sa moske. Very good. O pagsamba sa moske. Okay. Kung titingnan naman natin, ano kaya yung meron naman sa kultura at tradisyon naman ng mga Kristiyano? O syempre, malalaman natin ngayon. Ano kaya ang mga ito? Magbigay ka nga ng isa. O James Timothy.
James? Pamamanhikan. Okay, pamamanhikan. Ginagawa ba nating mga Kristiyano ito? Lalo-lalo na noong unang panahon? Meron ka bang ideya kung anong ibig sabihin ng salitang yon? Yes na. Di ba ito yung parang tinatawag nila kapag naniligaw yung isang lalaki, di ba? Tapos pupunta sa bahay ng babae, di ba? Na kanilang iniibig or na kanilang nais mapangasawa. Okay, very good. Next. Ano pa maliban sa pamamanhikan? Darling. Sir, nakuha na yung akin. Yun lamang Sir, ba? Crazy po. Crazy po. Pamamanhikan Sir, lamang ba ang Sarah pwede po. natin mailapat? O yung mga tradisyon natin, kulturang ginagawa natin sa ating mga Kristiyano? Crazy po. Yes, Chrissy. Sir, Pasko po. Very good. Di ba Pasko? Nag-celebrate tayo ng Pasko. Ibig sabihin, nagdiriwang tayo taon-taon. Kailan? Tuwing? December 25. Okay, very good. Tuwing December 25. Okay, maliban sa Pasko, pamamanhikan, ano pa ang nakikita ninyong mga salita na ginagawa natin mga Kristiyano? Pag Can I call on muna si Michael Andrew? Sir, tapos na sa Muslim? Oo. Kristiyano na tayo. Yes, Michael Andrew. Kinawawala si Michael. Prince, Taishun. Prince Taishun. Po. Charis po. Hindi kita maintindihan, anak. Ano yung sinasabi mo? Nagngungungu ka. Okay. So, sige, naintindihan ko. So, ayaw daw mabuksan yung mic ni Prince. Naglalag daw si Michael Fajardo. Okay, sige. Sir, ito say po yun. Yossi, okay. No. Next, sige. Po. Balik tayo sa iyo, Jemima. Crazy po. Hala, your internet connection is unstable. Jemima. Kaya naririnig ba ako? Yes po. Yeah. Okay, Jemima. Ano pa maliban sa pamamanhikan at saka sa Pasko ang ginagawa natin pang mga Kristiyano? Jemima, ayan yung mga salita, di ba? So pipili ka lang, palagay mo alin dyan kaya yung ginagawa pa nating mga Kristiyano na hindi ginagawa ng mga Muslim sa kanilang kultura o mga tradisyon. Pero naririnig niyo ako. Yes, okay, darling. Opo, sir. Sige, darling. Pagmamano. Okay, pagmamano, di ba? Ginagawa ba yan ng mga Muslim sa kanilang kultura? Hindi. Tama? Pero sa ating mga Kristiyano or sa ating mga Pilipino, ginagawa natin yan. Okay, Pilipino rin pala yung mga Muslim. Tama? Okay. Sa ating kultura, sa ating mga Kristiyano, ibig sabihin, ito yung pinaka karespe-respetong ginagawang katangian ng mga Kristiyano. Yung pagmamano, lalong-lalo na kanino sa mga nakakatanda. Very good. So maliban sa pagmamano, pamamanhikan at Pasko, ano pa kaya? Sir, Crazy po. Sir, Yes, Chris po. Chrissy. Biblia po. Okay, Biblia. Kung ang Quran, ang Biblia ng mga Muslim, ang sa atin naman ang tawag ay Biblia pa rin. Okay, meron pang isang salita. Okay, ako na dito.
Siyempre, ang mga Kristiyano ay hindi pwedeng mag-asawa ng higit sa Isa. isa. So, syempre, isa lamang, di ba? So, kasi yung mga Muslim, hanggat kaya nila, kapag may pera daw yung lalaki, yan, pwedeng-pwede sila mag-asawa ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kahit 5 pa, ika nga, hanggat kaya nilang buhayin yung kanilang pamilya. Okay? Nakuha natin yon. Okay, tingnan natin. Ano kaya kaugnayan ng mga salitang ito sa tatalakayan nating aralin? May idea ba kayo? Pagkakaiba ng mga kultura. Yes, pwede. Pagkakaiba ng kultura. Ano pa? Sir, tungkol po sa relihiyon. Maaring tungkol ito sa sa ating relihiyon. Pwede. Ano pa? Tungkol Bakit po sa Kristiyano lang ito dalawang Kristiyano lang ito at saka Muslim? Tungkol saan? mga iba po nilang tradisyon. Okay, sa iba't ibang tradisyon na meron tayong mga Pilipino. Okay, next tayo. Okay, ayan. So nakikita ninyo ngayon ang salitang dula. Okay, di ba? Kapag narinig ninyo ang salitang dula, ano yung unang-unang pumapasok sa isipan ninyo? Kahit isang salita lang. Uy, nanahimik na naman sila. Wala nang tataas ng mic. Role play. Okay, role play. So anong Tagalog na role play? Ibig sabihin? Pag-arte? Okay, dula-dulaan. Sige, from the word dula, dula-dulaan. Okay. Okay, pwede. Sige, ano pa maliban doon? Pagsasalaysay. Okay, nagsasalaysay. Siyempre, habang ikaw ay nagtatanghal, siyempre, ibinibigay mo yung kwento. Pwede. Sige, ano pa? Drama po, drama. Drama. So, siyempre, kapag ikaw ay nasa entablado, siyempre, yung drama na to, hindi mo maiwasan yung emosyon na inilalabas ng bawat nagtatanghal sa entablado, di ba? Okay, very good. Okay, so tignan natin ano nga ba talaga ibig sabihin ng salitang dula. Okay, ito siya ngayon. Okay, pag-ibasa mo nga, Charis. Sir, Ang dula ay naglalarawan sa buhay o ugali ng mga tauhan sa pamamagitan ng usapan o kilos na itinatanghal sa entablado. Ang mga kumbensyon ng dula ay nakatutulong maipadama ng mga tauhan ang damdaming nais nilang maipaabot sa mga manonood. Ang araw-araw nating pakikipagtalastasan ay nagpapakita ng mga dula ng ating buhay. Okay, very good. Ang galing magbasa ni Charis, di ba? Okay, sinasabi dito na ang dula ay naglalarawan sa buhay o ugali ng mga tauhan. Sa pamamagitan ng ano? Siyempre sa kanilang pagkilos. Ang dula ay tinatanghal sa mismong entablado. Papaano ito nakatutulong sa mga manonood? Siyempre sabi dito, ito ay nagsisilbing pakikipagtalastasan ng ating buhay. So from that point, makikita mo ano ba kahalagahan ng dula sa mga tao? Dula lang yan eh. Itinatanghal sa entablado. Kailangan ba manood? Pwede. Kailangan mo lang pakinggan na lang? Pwede. Kasi ito ay naglalarawan daw ng buhay, ng ugali ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang pagkilos o sa kanilang pakikipag-usap. Okay? Dito na pumapasok yung komunikasyon o pakikipagtalastasan ng bawat isa. Okay? May tanong ba tayo tungkol sa dula? Wala po. Naman. Okay, dumako na tayo sa susunod. Okay. Para lubusan ninyong maunawaan, maintindihan kung anong ibig sabihin ng dula, eto ngayon yung mga elemento. Di ba katulad din ng maikling kwento, meron din tayong mga elemento na maikling kwento. So may mga ilan sa maikling kwento na meron din sa elemento ng dula. Ano kaya ang mga ito? So mamaya kukumpara natin yan kung anong pinagkaiba, pinagkatulad ng dalawang panitikan. So let's start muna sa una, sa number 1. Siyempre kung wala ito, wala rin tayong tinatawag na dula. Okay, number 1, pakibasa mo ng malakas. Kriza? Script. Dito nakasalalay ang lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula. Walang dula kapag walang script. Okay. Kriza, tanungin lang kita. Sabi kasi dito,
dito raw nakasalalay ang lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula. Bakit ito yung kung hitignan natin, pinaka-importante siya sa lahat ng elemento ng dula? Palagay mo lang, anong ibig sabihin kaya nito? Sir, Sarah po. Kriza muna tayo. Kasi ayon dito, sabi niya, wala daw dula kapag walang script. Gaano ba kahalagang script? Hindi ka po makakagawa ng ano, sir. Sir, Sarah po. O hindi ka makagawa ng Kilos po, ganun.